Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ang kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan, nabuo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummation Est. Nang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na Consummation Est sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo. Na ito rin ang pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Ngayon din sa pangalawang sanlinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingaan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili. Nang sa gayon ay hindi na maibalik ang nangyari ni Adam na habang nagpahinga ang Diyos si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga taga-subaybay sa orasang ito sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummation Est. Sa pamamagitan po ng aming dakilang guro na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos noong July 27, 1982, dito sa ating bansang Pilipinas, walang iba, ang aming mahal na Haring Philemon Ondok Riam Bonanza. At gayon din na ako'y nagbibigay pugay at humihingi ng gabay muli sa aming dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondok Riam Bonanza, ang aming supremo sa kaharian ng Diyos. At gayon din sa mga 5 spiritual mothers. Gayon din sa ngalan din ng aming mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riam Bonanza, na siya po ang namumuno ngayon sa kaharian ng Diyos, na siya rin po ang Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At gayon din sa kanyang kapatid na walang iba kundi si Haring Adolfo Ibanez Riam Bonanza, na siya po ang Chairman President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles na mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, walang iba Haring Edgar Palor Ligutom. Kasama ang kanyang Reyna Rospadillo Ligutom at sa buo niyang pamilya. At gayon din sa mga 70 prophets sa buong Pilipinas, municipal leaders, barangay down to Purok. So bago po tayo mag-umpisa sa ating tatalakayin sa orasang ito, ay nais ko munang pasalamatan ng ating mga kapatid na wala din pong sawang nagsusubaybay sa programa ng The Kingdom of God
sa programa ng aming mahal na dakilang guro na walang iba na aking pinasasalamatan sa orasang ito. Ang ating kapatid na nasa bansang London po ngayon, walang iba rin na Shirley Del Rosario. Gayun din sa ating prinsesa na nasa bansang Kuwait po ngayon, si Prinsesa Claribel Baltasar. At gayon din sa ating mga kapatid na nasa probinsya po ng Quirino, sa bayan po ng Mandela Quirino, ating mga kapatid dyan na pinungunahan ni Haring Rubel Baltasar, Haring Gerson Del Rosario, Reyna Merlita Baltasar, Haring Nicomedes Rapio, at gayon din sa ating mga kapatid dyan sa Nagtipunan Quirino, ang ating Haring Raul Digaw at sa buo niyang pamilya, gayon din sa kanyang prinsipe na walang iba si Prinsipe Fernando Digaw. At gayon din na ako'y bumabati sa ating kapatid dyan sa Visayas, ang ating kapatid na si Haring Reggie Pagumpana, kasama ang kanyang Reyna Jel Pagumpana at sa buo nilang pamilya sa Barangay Isabela, Negros. At gayon din na ako'y nagpapasalamat sa gabing ito sapagkat narito po kami upang magpahayag muli sa orasang ito sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel, ibinigay sa ating bansa na nagkakabunga, na walang ibang pinapatunayan ng aming dakilang guro, ang aming mahal na Haring Philemon Onofriam Bonanza, na ang bansa nating Pilipinas ang siyang binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian. Kaya yan po ang aming tatalakayin sa kaorasang ito. So bago po kami mag-umpisa sa kaorasang ito, ay nais ko munang ipakilala ko sa inyo ang ating kapatid sa kaorasang ito, na walang iba si Haring Romel Tadya at ang ating Reyna Marites Saldivar at ating Reyna Gloria de Leon. So nandirito po kami sa bahay po ng ating kapatid na walang iba kundi si Reyna Gloria de Leon. Sa korasang ito, kami po ay magpapahayag muli ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Nang una pong magtatalakay sa korasang ito ay walang iba kundi si Reyna Marites Saldivar. So, good evening po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ang lahat ay nais ko munang bumati sa aming dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, walang iba, mahal na Haring Philemon Onofriam Bonanza, at ang 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan ng aming regional director, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom, at ang kanyang Reyna Rose Palor Ligutom, at ang kanyang buong pamilya, at ang 70 prophets sa buong Pilipinas, municipal leaders, barangay leaders, down to purok leaders. So magandang gabi muli. At ang ating president ng the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, walang iba, mahal na Prince Rocky Uriam Bonanza, at ang aming president ng the Deuterium Project of the Philippines, walang iba, Haring Adolfo Riam Bonanza. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. At ako rin po ay magpapahayag ng tungkol sa kaharian ng Diyos
na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayon sa aming guro, sa turo ng aming guro, ito ay mababasa sa Isaiah 2:4. Pakibasa, Prince. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mga gaaral pa man sila ng pakikipagdigma. So, yan po ang nakasaad sa banal ng kasulatan na ang bansang pinagbigyan ng ating Panginoon ng kanyang kaharian ay hindi po makikipagdigma o makikipagdigma sa ibang bansa. So, kung balikan natin ang taong 1935, so, sa taong 1935, sino po ba ang ating naging presidente? So, wala pong iba kundi si Pangulong Manuel Quezon. So, si Pangulong Manuel Quezon ay nagtatag ng batas. Ito ay ang Article 1, Section 4 na ang isinasaad sa batas na ito ay ang bansa ay hindi laban sa bansa. So, hindi laban sa bansa. So, after 35 years, ang sukat, 1970. So, sa 1970, sino po ang ating naging Pangulo ng Bansang Pilipinas? Walang pong iba kundi si Ferdinand Marcos. So, at si Ferdinand Marcos ay i-revise ang batas na itinatag ni Manuel Quezon. Ito ay sa Section 2, Article 3. Na ang isinasaad pa rin sa batas na yan, ang bansa ay hindi laban sa bansa. So, after 2 years, 1972, ano po ang kaganapan dito sa bansang Pilipinas? So, sa taong 1972, si Ferdinand Marcos ay nagtatag ng isang batas na at ito ay tinawag na martial law, na ang ibig sabihin ang lahat ng armas na walang kaukulang lisensya ay kukumpiskahin, ay kanyang kukumpiskahin. So, para matupad ang hula sa banal na kasulatan na maging
tabak, sudsod, sibat, karit, ang mga bakal na kinumpiska ay nakita ni Ginang Imelda Marcos at ito ay dinala sa tunawan ng bakal para maging tabak, sudsod, sibat, at karit. So, mga kapatid, saan po ito naganap? Bansang Pilipinas. So, hindi po ako mahiyang sabihin na dito talaga sa bansang Pilipinas ang pinagbigyan ng ating Panginoon ng kanyang kaharian. So, yan po lamang ang aking naibahagi sa kaorasang ito at ang susunod na magbabahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa kaharian ay walang iba kundi si Haring Romel Tadya. So, maraming salamat, Reyna. So, mapagpalang oras po sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. So, bago po ako magpatuloy, ay nais kong magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. At gayon din sa aming 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles, na kinabibilangan ng aming regional director dito sa Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Liguto. At gayon din sa kanyang Reyna Rose Padillo Liguto. At ako'y nagbibigay pugay at nagbibigay galang sa amin mahal na Pangulo o mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, na siya ang Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At gayon din sa kanyang kapatid na si Haring Adolfo B. Riambunansa, na siya ang Chairman President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders, down to borough leaders. At gayon din sa mga hari at reyna, prinsipe at prinsesa. So, mapagpalang oras sa ating lahat at gayon din sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est. At binabati ko rin ang aming kapatid dyan sa ibang bansa, sa UK, sa London. Walang iba, si Reyna Shirley Del Rosario. Mapagpalang oras po, Reyna. At yun din kay Prinsesa Claribel Baltasar, na nandyan po siya sa Kuwait. Mapagpalang oras po, Prinsesa. At sa aming mga kasamahan dyan sa province of Quirino, dyan sa Madela, Quirino, ang aming kapatid na si Haring Gerson Del Rosario at sa kanyang pamilya, kay Haring Roger Bagumpana at kay Haring Robel Baltasar. So, kasalukuyan po silang pumunta po dyan sa Central Office, dyan po sa Dapitan. So, iniling po namin din, Hari, ang gabay ng ating mahal na dakilang guro. Nagabayan po kayo sa inyong pagbiyahe. Ingat po kayo, mga hari. At
Gayon din sa aming kasamahan dyan sa Negros, sa aming kapatid na si Haring Reggie Pagumpana at sa kanyang pamilya. At sa aming kapatid na nandito rin sa Santiago City, si Reyna Los Biminda Gutierrez. So mapagpalang oras po, Reyna. At sa aming pang kasamahan dyan na si Haring Nicomedes Rapio. Magandang gabi, Hari. At sa isa pa naming kapatid na si Haring Raul Digaw at sa kanyang pamilya. Magandang gabi sa inyo dyan, mga Hari at Reyna. So, sa orasan pong ito ay ako rin po ay magbibigay din ng mga itinuro sa amin ng aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, walang iba, mahal na Haring Pilimon Ondo Riambonanza. Na ito po ay tungkol sa kaharian ng Diyos. So, ang tanong, ano po ba ang kaharian ng Diyos? No? Kaharian ng Diyos o tinatawag na kaharian ng Diyos o Kingdom of God. Yan. No? Kaharian ng Diyos. Madaling banggitin, madaling sabihin. Pero ang tanong, naintindihan po kaya ang salitang kaharian ng Diyos? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel, no? At ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Sapagkat nung nangaral ang ating Panginoong Hesus sa bansang Israel, na ipangaral sana niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos, doon niya sana itatayo sa bansang Israel. Ang tanong, siya po ba ay pinaniwalaan? So, wala pong naniwala sa kanya. Siya ay Diyos. Siya po ay hari. Ngunit, hindi po siya pinaniwalaan. No? So, ayon dito sa nakasulat na mababasa sa banal na kasulatan sa Matthew 6:33. Ibasa? So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ayan, so malinaw po na narinig po natin na dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, paano nga ba natin hanapin ang kaharian ng Diyos? No? So, kailangan ay unahin muna natin, no, na mahanapan ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ano po ba ang katwiran? Yan. Kasi ang tao nangangatwiran eh. Marami pong katwiran. Lalo na pag inanyayahan mo sa mga bagay na sa pangmaterial. Mabilis, no? Mabilis ang tao dyan. Pero pag inanyayahan mo sa spiritual, no, may maraming dahilan. No? Pag ayaw, sabi nga, maraming dahilan. Pag gusto, no, may paraan. Yan. So,
kailangan nating mahanapan ang kaharian ng Diyos, no? Sapagkat ito ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang tanong ngayon, no? Ano kaya ang hinanap ng mga tao sa panahon ngayon? No? Di po ba religion o sekta? So ito po ay hindi po naintindihan. Kailangan unahin muna natin ang Diyos. Di po ba? Sapagkat ang lahat ng bagay, no, ay na hinihiling po natin sa Diyos ay may ibibigay. Kasi ang karamihan sa sitwasyon natin ngayon, no, ang inuuna ay yung pangangailangan, isa na rito yung kayamanan, no, o pera. Maraming dahilan diyan. Maraming nangangatwiran. Kasi ang sabi, wala pa kaming tambaon, wala kaming bigas, wala. Marami, no? Maraming mga dahilan. So kung tayo ay tunay na naniniwala sa Diyos, sundin po natin ang kanyang katwiran o ang kanyang mga utos. Unahin muna natin ang Diyos, no? Bago yung mga katwiran natin, para masumpungan po natin at maibigay din sa atin ang ating mga pangangailangan. So, ang katwiran ng Diyos, kung atin talagang susundin, ay makakamit natin yung mga bagay na ninanais natin pag tayo nakakasunod sa kagustuhan ng Diyos, no? At ano po yung karagdagan? Ito po yung mga karagdagan ay ito pong mga aral. Ito yung mga binibigay na aral ng Diyos, yung mga kaalaman, itong karunungan, para malaman po natin yung kagustuhan ng Diyos. Ang tanong, inalis ang kaharian ng Diyos sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga, no? So, saan niya kaya ibinigay, no? Para malaman po natin na mababasa po natin dito sa banal na aklat, mababasa sa Matthew 21:43. Basa. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayan, so napakalinaw po na kaya nga ang sabi doon sa nakasulat na kaya nga aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. O, aalisin yung kaharian. Ay yung iba, nagsasabi, ang kaharian daw ng Diyos, nandyan daw sa itaas. Meron pa daw dito sa puso. Ang sinabi dyan, napakalinaw, na bansa ang tinutukoy. No? Bansang nagkakabunga. Alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang tanong diyan, saan po kaya o anong bansang mapalad na bansa ang napagbigyan, no? Sapagkat kung ating alamin ang bansa ay napakarami sa buong daigdig, no? Palagay na lang po natin, nasa 300 nation sa buong daigdig. So, saan niya kaya ibinigay? Sapagkat ito'y inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. O, para malaman po natin na ayon sa nakasulat na mababasa sa Isaiah 24:15.
So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ayan, so narinig po natin na binasa sa banal na kasulatan na luwalhatiin ninyo ang Diyos ng Israel. Doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Ay ano po kaya yung nasa malayong silangan, mga pulo ng dagat? No? Ang una po dyan ay ang bansang Japan, nasa malayong silangan. Ang pangalawa po ay ang bansang Indonesia. Ang pangatlo po ay ang bansang Malaysia. At ang pang-apat po dyan ay ang bansang Pilipinas. No? So ang tanong, dito po sa bansang Japan, niluwalhati po ba ang ating Panginoong Jesucristo? So hindi po, sapagkat sila ay meron din po silang ibang paniniwala. Sila ay mga Budism. Dito po sa bansang Indonesia, niluwalhati po ba ang ating Panginoong Jesucristo? So hindi rin po, sapagkat iba rin po ang kanilang paniniwala. Taoism. No? Dito po sa bansang Malaysia, niluwalhati rin po ba ang ating Panginoong Jesucristo? So hindi rin po, sapagkat iba rin po ang kanilang paniniwala. Dito po sa bansang Pilipinas, niluwalhati po ba ang ating Panginoong Jesucristo? So tunay po na dito po niluwalhati ang ating Panginoong Jesucristo. Dito sa bansang Pilipinas. Kaya ngayon patutunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos, na mababasa sa banal na kasulatan sa Matthew 22:23 hanggang 30. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Sadusyo, na nangagsasabing walang pagkabuhay na maguli, at siya ay kanilang tinanong, na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mangangasawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya, at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki, at nangangasawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya'y nagkaanak ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa, at sa pangatlo hanggang sa 7. At sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sapagkat sa pagkabuhay nga maguli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya ay naging asawa nilang lahat. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sa 30, sapagkat sa pagkabuhay na maguli, ay hindi na mga asawa ni mga pag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ayan, so narinig po natin na nabasa sa banal na kasulatan, no? Na ang tinutukoy dito ay ang babae, no? So ito po ay parables, no? O talinhagang salita, no? Kung paano po natin ito mabigyan ng tamang kahulugan. Ayon sa aming mahal na dakilang guro,
ang aming mahal na Haring Pilimon Undo Rayambunansah, na ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ang babae na tinutukoy ay nag-asawa ng 7 lalaki na magkakapatid. So ito po ay parables, no? So kung ang isang babae, kung atin po itong ay halintulad sa ang babaeng ito ay nag-asawa ng 7 lalaki sa literal, no? Literal na babae. Ano po kaya sa tingin nyo? Ang isang babae ay nag-asawa ng 7 lalaki. Ano po kaya ang tawag nyo doon? No? Hindi po magandang tignan. Masagwa, no? Nang isang babae ay nag-asawa ng 7 lalaki na magkakapatid pa. No? Kaya ito po ay ginamit ng Diyos na talinhaga o parables para malaman po natin kung saan ibinigay ang kanyang kaharian na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa, no? O bansang nagkakabunga. So, paano po natin ito mabigyan ng tamang kahulugan, no? So, ganito po ang hanay. So, ang unang asawa ng babaeng ito na tinutukoy ay ito pala ay mga pangulo. So, ang unang asawa ng babaeng ito ay si Manuel Quezon. No? Ang pangalawa ay si Manuel Rojas. Ang pangatlo ay si Elpidio Quirino. No? Pang-apat ay si Ramon Magsaysay. No? Ang pang-5 ay si Carlos P. Garcia. No? At ang pang-6 ay si Diosdado Macapagal. No? At ang pang-7 ay si Ferdinand Marcos Sr. So ito pala ang asawa ng babae na tinutukoy sa banal na kasulatan na nag-asawa ng 7 lalaki na magkakapatid. Ito pala ay mga pangulo ng bansang Pilipinas. Para malaman po natin, ayon sa nakasulat na mababasa sa Proverbs chapter 8 verse 15. Dibasa? So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. Ayan, so narinig po natin na mga nagpapasya ang mga pangulo. Ito pala ay mga presidente o pangulo ng bansang Pilipinas. So, ang tanong, no? Sino ang babae na tinutukoy sa banal na kasulatan? Para malaman po natin, ayon sa nakasulat na mababasa sa Apokalipsis chapter 17 verse 18. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na nagahari sa mga hari sa lupa. Ayan, so ang sinabi, ang babaeng ito ay siya palang dakilang bayan na nagahari sa lupa. No? Dakilang bayan. So, ayon dyan sa nabasa kanina, na ang babaeng ito ay namatay. So,
Bakit po namatay? No? Dahil namatay rin po ang demokrasya dito sa Pilipinas. Ayan. So, ang tanong mga kapatid, saan po ito naganap? So, walang iba dito sa bansang Pilipinas. Ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? So, walang iba dito sa bansang Pilipinas. Kaya hindi po ako mahihiyang sabihin sa inyo at isigaw sa buong mundo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So, ito po lamang ang aking maibahagi sa inyo sa kaorasan ito. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est. At sa lahat ng bumubuo ng, dito sa loob ng kaharian ng Diyos, lalong-lalo na sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Pilimon Ondok Riambonanza. At gayon din sa aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, na siya ang Chairman, President ng the Kingdom of God. At gayon din sa aming Regional Director dito sa Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Liguto. At sa lahat-lahat po ng bumubuo dito sa loob ng kaharian ng Diyos. Mapagpalang oras po sa ating lahat. At susunod ko rin pong tawagin ang aming sa pangkapatid na walang iba, si Prince J.B. Sales. Prince? So, okay, magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat po, Are. So, isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So, bago po tayo mag-umpisa sa orasang ito, ay nais ko munang humingi ng gabay ng aming dakilang guro, Malaring Pilimon Ondok Riambonanza, at gayon din ako yung papasalamat sa ating dakilang guro, Malaring Pilimon Ondok Riambonanza. At gayon din sa ating mga 5 spiritual mothers, at sa ngalan din ng ating mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, na siya po ang namumuno ngayon sa The Kingdom of God, or the Chairman President of the Kingdom of God. At siya rin po ang President or Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At gayon din sa kanyang kapatid na walang iba kundi si Haring Adolfo Riambonanza, na siya rin po ang Chairman President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director dito po sa Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Liguto. Kasama ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Rospadillo Liguto. At gayon din sa mga 70 prophets, Municipal Barangay Down Tupuro. So live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, sa The Kingdom of God Region 2 Official, sa tahanan po ng ating kapatid na walang iba kundi si Reyna Gloria de Leon. So narito po tayo sa gabing ito upang magpahayag ng tungkol po sa kaharian ng Diyos, na ano po ba itong kaharian ng Diyos. So ito po ba ay sekta, mga kapatid? So hindi po ito sekta, sapagkat ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po ito sekta,
hindi rin religious group, non-religious, non-sectarian, non-politician, non-racial, and non-profits. Ito po ay gobyerno ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay magtatayo ng kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Ayon po sa hula ni Daniel 2:44, ng hula ni Daniel na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. So naganap na po mga kapatid, naganap na po dito sa ating bansang Pilipinas sa pamamagitan po ng aming dakilang guro na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos noong July 27, 1982. Ayon po sa propesiya ni Daniel na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. So naitatag na po mga kapatid ang kaharian ng Diyos dito sa ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng aming dakilang guro. Kaya nga noong unang panahon mga kapatid na walang ibang nagdala ng mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita na dinala ng ating Panginoong Jesucristo noon sa bansang Israel? Kung ating basahin sa banal na kasulatan sa Lucas 4:43, kung ano ba yung mabuting dala ng Diyos noon sa bansang Israel, para malaman po natin mga kapatid, ano ba yung mabuting balita na dala ng ating Panginoong Jesus. So pakibasa nga po natin na rin sa Lucas 4:43. Ganito ang mababasa sa Lucas 4:43. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So ayon po sa nakasulat sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo ay nangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos or the kingdom of God sa lahat ng mga bayan at mga nayon mga kapatid. Idinala ng ating Panginoong Jesucristo yung mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, tinanggap po ba ng mga tao doon ang tungkol sa kaharian ng Diyos na dala ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid? So basahin po natin mga kapatid para malaman po natin sa Lucas 13:34 kung tinanggap po ba ng mga tao doon yung mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. So pakibasa nga po natin na rin. So ganito ang mababasa sa Lucas 13:34 hanggang 35. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kaniya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang sariling mga sisiw, sa ilalim ng kaniyang mga pakpak. At ayaw kayo? 35. Narito, sa inyo'y iniwang walang anuman ang iyong bahay, at sinabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. So ayon po sa nabasa sa banal na kasulatan, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Sino ba yung sinugo ng Diyos doon mga kapatid? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nais sana niyang tipunin ang kanyang mga anak doon sa bansang Israel. Ngunit, hindi tinanggap ng mga tao. Sino yung mga hindi tumanggap mga kapatid?
yung mga tao doon, yung mga Hudyo, mga kapatid, hindi nila pinaniwalaan yung mabuting dala ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kaya't nagalit ang Diyos doon sa bansang Israel na sinabi ayon sa banal na kasulatan, kung basahin po natin sa Matthew 21:42 hanggang 43. So, ganito po ang mababasa sa Matthew 21:42 hanggang 43. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So ayon po sa nabasa sa banal na kasulatan, na sinabi ni Jesus sa kanila, mga kapatid, ayon sa nakasulat, mga kapatid, na ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali. Sino ba yung tinutukoy na bato na yon, mga kapatid? Basahin po natin, mga kapatid, kung sino yung bato na tinutukoy doon na magtatayo ng gusali. Basahin po natin sa 1 Corinto 10:4 para malaman po natin kung sino yung batong iyon. Basahin po natin sa 1 Corinto 10:4. So, ganito mababasa sa 1 Corinthians 10:4. At lahat ay nagsiinom ng isang inuminding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Ayon pala, mga kapatid, ayon sa nabasa sa mga kasulatan, na ang batong iyon ay si Kristo. Yun pala yung itinakwil ng mga tao doon sa bansang Israel. Kaya't nagalit ang Diyos doon sa hindi nila pagtanggap sa kaharian ng Diyos na dala ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, yung pagtanggal ng Diyos doon, na tinanggal ng Diyos ang kaharian at ibinigay ito sa isang bansa na nagkakabunga. So, hindi naman ibig sabihin, mga kapatid, pag tinanggal ang isang bagay ay makikita mo, mga kapatid, kundi yung tinanggal ng Diyos doon ay yung mismong kapangyarihan ng Diyos. So, nawala na po yung kapangyarihan ng Diyos doon sa bansang Israel. Ibig sabihin, yung kaharian ay inalis na doon, mga kapatid, at ibinigay ito sa isang bansa na nagkakabunga. Ngayon, mga kapatid, kung tatanungin po natin ang Panginoon, Panginoon, saan mo baga ililipat ang kaharian ng Diyos? Sumagot ang ating Panginoong Jesucristo, doon sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat. Ayon sa banal na kasulatan, Diyos pa rin ang ating tatanungin kung saan ba ililipat ng Diyos ang kanyang kaharian buhat ng kanyang inalis sa bansang Israel, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Hindi pinaniwalaan ng tao, kaya't inalis. Ibinigay ito sa isang bansa na nagkakabunga. Ngayon, kung tayo po ay mag-research sa panahon ngayon, mga kapatid, napakaraming bansa sa daigdig, ngunit iisa lamang yung pinagbigyan na mapalad na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang
kaharian. Ipalagay natin, mga kapatid, na ang bansa sa buong daigdig ay merong 300 nation. Sa anong bansa kaya doon yung mapalad na binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian, mga kapatid? Sapagkat hindi man pinaniwalaan, kaya't inalis, ibinigay niya ito sa isang bansang nagkakabunga. Anong bansa kaya yung mapalad na binigyan ni Kristo? Hindi man siya nagbigay ng exact location, pero nagbigay siya ng mga palatandaan para yung bansa na iyon ay yun yung pinaglipatan ng Diyos ng kanyang kaharian, mga kapatid. Sapagkat hindi man po sinungaling ang Diyos na alisin niya ang kaharian ng Diyos sa bansang iyan upang ibigay lamang ito. Ngunit sapagkat hindi man pinaniwalaan, kaya inalis ito ng Diyos, ibinigay ito sa isang bansa na nagkakabunga. Ano kayang mga palatandaan iyan, mga kapatid? Mga kapatid, na ang bansang iyon, yung mapalad na binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian. Unang-una na sinabi ng Diyos, "Lalhatiin ninyo ang Panginoon doon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Diyos ng Israel." Sino ba yung nakikilalang Diyos ng Israel, mga kapatid? Walang iba, ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa taong March or April 14, 1521, na nabautismuhan ang ating bansang Pilipinas para lumaganap, mga kapatid, ang Kristiyanong paniniwala. Para matupad ang hula ng Diyos. Kaya't sa taong 1523, ang bansang Pilipinas, mga kapatid, yung tinutukoy ng Diyos na bansang nagkakabunga. Sa taong 1523, ang bansang Pilipinas ay nagkabunga. Ano yung nagkabunga, mga kapatid? Yun po yung pagkakristyanong paniniwala, na nakikilala nila ang Panginoon ng Diyos ng Israel. Walang iba, ating Panginoong Jesucristo. Kahit saan man tayo sa lugar na ito, dito sa ating bansang Pilipinas, walang ibang nakikilalang Diyos, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba, mga kapatid? Tama, mga kapatid, kahit sa anuman pong mga religious group dito sa ating bansang Pilipinas, ang ating Panginoong Jesucristo ang nakikilala. Kaya't pasalamat po tayo, mga kapatid, na hindi pinaniwalaan ng mga tao ang dala ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa Israel, sapagkat hindi na nila pinaniwalaan, ibinigay ito sa isang bansa na nagkakabunga, walang iba, bansang Pilipinas. Kaya't ito po ang pinapatunayan ng aming dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Criambonanza, na ang bansang Pilipinas ang siyang mapalad na binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian. Wala man doon sa taas ang kaharian ng Diyos, nandito na, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian sa isang bansang nagkakabunga. Kung may bansa man doon sa taas, mga kapatid, ano kayang kagamitan po natin para hanapin ang Diyos doon sa taas? Kinakailangan muna sigurong mamatay ang tao
para makita ang Diyos. Di po ba? So, hindi ganon mga kapatid, sapagkat sinabi ng Diyos, ayon sa banal na kasulatan, na hanapin ninyo ako at kayo'y magbubuhay. At ayon pa sa Diyos na sinabi na inutos ito sa lahat ng mga tao. Ayon sa Matthew 6:33 na dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Inutos na ito sa lahat ng mga tao, mga kapatid, na hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay, at hanapin na kinakailangan hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Nandirito na po sa bansang Pilipinas, mga kapatid, ang kaharian ng Diyos na pinapatunayan pa ng aming dakilang guro na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos sa Security Exchange Commission noong July 27, 1992. Or July 27, 1982, naitatag na po ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng aming dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Riambunansa. Sa anong pagpapatunay, mga kapatid, na ang bansang Pilipinas ang siyang mapalad na binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian? Meron pong mga patotoo na katibayan na ang bansa nating Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Kaya't papatunayan ko po sa gabing ito na ang bansang Pilipinas ang siyang mapalad na binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian. Na ayon po sa pang-anim na patotoo na mababasa po natin sa Revelation 13:1. So, ganito ang mababasa sa Revelation chapter 13 verse 1. At siya'y tumayo sa buhangina ng dagat, at nakita ko ang sanghayop na umahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Dos. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang punto. So ayon po sa banal na kasulatan na merong isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo, mga kapatid. Ito po ay parable sa banal na kasulatan para malaman po natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So ito po ay palatandaan sa isang bansa na binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian, na mayroong isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. Ano po kaya ang ating kalagayan kung tayo po ay makakita ng isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo, mga kapatid? So, nakakatakot po, mga kapatid, sapagkat meron 10 sungay at 7 ulo pa naman, mga kapatid. So, hindi po ganun yung tamang kahulugan kung ating iliteral na makita ang isang hayop na umahon sa dagat, mga kapatid, sapagkat ito po ay parable sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, mga kapatid, may 10 sungay at 7
ulo ayon sa parables ng Diyos. So kung ating titignan mga kapatid, ang unang-una na tinutukoy ng Diyos na may 7 ulo ayon sa parables ng Diyos. 7 ulo. O ang una ay si Manuel Quezon. Pangalawa, Manuel Rojas. Pangatlo, Elpidio Quirino. Pangapat, Ramon Magsaysay. Panglima, Carlos P. Garcia. Carlos Garcia. Pang-anim, Diosdado Macapagal. At ang pang-7 ay walang iba, Ferdinand Marcos. So ito po ay parabol sa banal na kasulatan na sila pala ay mga 7 elected president. Sila pala yung tinutukoy ng Diyos na mga 7 ulo or 7 elected president. So para maging 10 sungay, idagdag po natin ang mga 3 appointed president para ito po ay maging 10 sungay. Na ang pang-8 ay si Emilio Aguinaldo. Pang-9, Jose Laurel. At pang-10 ay si Sergio Osmeña. Kaya ito po mga kapatid ay mga 3 appointed president. Kaya't naging 10 sungay at merong 7 ulo. Na ang 7 ulo ay sila pala yung mga 7 elected president. Kung idagdag natin ang 3 appointed president, ito po ay maging 10 sungay. So ito po ay parabol sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos mga kapatid. Kaya ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, saan po ito naganap? Walang iba kundi dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba, bansang Pilipinas. Kaya hindi po ako nahihiya na sabihin sa inyo na ang ating bansang Pilipinas ang siyang mapalad na binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian. Kaya't ito po ang aking tinalakay sa kaorasang ito, sa gabing ito. So ako po'y nagpapasalamat sa ating lahat, higit sa lahat sa ating dakilang guro na siyang nagbigay kaalaman tungkol sa kaharian ng Diyos. So, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Higit sa lahat sa ating dakilang guro, Manlari Pilimonondok Riambunansa, at gayon din sa aming mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riambunansa. At gayon din sa aming masigasig na Regional Director dito sa Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligroton. So isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po ang aming tinalakay sa kaorasang ito. So bago po